Sana ho walang maiihi ngayon, ano? Kasi ako ho, kahit na talagang marami na puno na, hindi ho talaga ako pumunta sa CR. Ayokong ma-miss yung mga dapat kong marinig mula sa atin hong tagapagsalita. Nainggit ako kay Bishop Uriel kasi ang dami niyang alam na Bisaya. Ako ho kasi nakarating dito sa Gensan, kauna-unahan 1991. At ang natutunan ko lang na Bisaya ay kasin-kasin. Kaya yun lang ho alam ko. Kamusta ho ang kasin-kasin natin? Mabuti naman po. Okay. Alright. So, nais ko pong magpasalamat kay Bishop Uriel at kay Pastora Geraldine sa pag-share nitong ating platform para makapagbahagi ng kanyang salita. So, I will be talking about fruitfulness. Sino ang gustong maging mabunga sa 2026? So, basic lang po ito. Pero alam niyo ang revival, isa sa kanyang definition is balik tayo sa basic. Diba? Nung ang kinausap ng Panginoon, ang mga simbahan doon sa Revelation, pinababalik niya lang sa basic. Yung basic na love, yung basic na dating ginagawa sa Panginoon. And majority po ng akin pong ibabahagi sa inyo ay naituro na ho ito ni Bishop Uriel. Kaya sabi ko nga ho, basic. But marami ho sa atin nakakalimot na doon sa mga basic na yon. Kaya hawakan niyo ho yung kamay ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, basic. So balik po tayo sa basic. Samahan po ninyo ako, basic din po, itong talatang ito sa G12, Matthew chapter 28, verses 19 to 20. So alam na ho natin yan. Sabi diyan, Matthew 28, 19 and 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So ang nais ko pong i-share sa inyo ay pinamagatan kong fruitful leaders. At ang fruitful leaders, nagre-raise up siya o sila ng new leaders and better leaders. Sabihin nga ho natin, sabay-sabay, new leaders. Dito naman ho sa kabila, better leaders. Para ho lumago at maging mabunga ang mga pastors, mga leaders, dapat, sabi ni Bishop Uriel, magaling tayong mag-raise up ng mga new leaders at mga better leaders. Kaya ho nung narinig ko yan, talaga hong naging resolve ako sa puso ko bilang pastor na dito ho ako mag-focus. Talagang tuturuan yung mga leaders, yung mga primary namin sa church na matuto, na mag-raise ng mga new leaders at ng mga better leaders. Kaya kung papansinin niyo dyan sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, sabi, Go therefore and make disciples. Yung go, alam ho natin yan, na yan ay patungkol sa winning. Amen po. So, yan po yung nagpapatungkol sa pag-raise ng mga better leaders. Mamaya ho, isa-isahin ho natin. And yun naman hong make disciples, yan naman yung nagpapatungkol sa pag-raise up ng mga better leaders. Amen po. So, ito po yung nakita ko dito sa mga talatang ito. When we are passionate, going or winning, nakakapag-raise up tayo ng mga potentials at mga new leaders. Pagka tayo naman po ay talagang focus, making disciples, we are raising up better leaders. And the combination of the two is powerful. Dahil kapag tayo ay marami hong nare-raise up ng mga bagong leaders at mga better leaders, ang atin pong simbahan ay sigurado pong magiging mabunga. Amen. Amen. Samahan din po ninyo ako sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Alam na alam din po natin yan. Basic na scripture. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Verse 12, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Yung verse 11 po, it speaks about better leaders. Andyan na po kasi yung apostles, andyan na yung prophets, andyan na yung evangelists, andyan yung pastors and teachers.
Mga better leaders na po yan. Kaya kung nandiyan po katabi ninyo o nasa harapan o nandito yung mga pastors natin, pwede bang palakpakan natin yung mga better leaders natin? Sige, yung better na palakpak din sa mga better leaders natin. And then yung verse 12, it speaks about the new leaders. Sabi diyan, equipping the saints and edifying them. So talagang kinakailangan pareho nating ginagawa ito sa simbahan. Meron tayong ginagawang pag-raise up at pag-build ng mga new leaders at ng mga better leaders. Look at the example of Jesus. No? Nung tinawag niya, when He recruited new leaders, when He called the disciples, no? Nung tinawag niya yung mga disipulo, doon pa lang siya nagsisimula na mag-recruit ng mga new leaders. But when He equipped them, no? And He trained them almost daily for 3.5 years, He was raising up better leaders. Kaya nga, after 3.5 years, pwede na siyang mamatay, pwede na siya uling bumalik sa Ama sa langit kasi na-raise up niya na yung mga better leaders. Amen po. So kaya napakahalaga po yung dalawang yan. We need to raise up new leaders and better leaders. And even the disciples, ganun din po ginawa nila. No? Ang ginawa nila, no, yung mga nag-spend sila ng time talaga sa upper room, studying the Word of God, waiting for the outpouring of the Holy Spirit, kasi gusto nilang maging better leaders. Katulad ng ating mga naririnig kanina. Then, they started to recruit new leaders by witnessing in the power of the Holy Spirit. Kaya nandoon yung dalawang kombinasyon na napakahalaga, raising up new leaders and better leaders. So yan po yung pag-uusapan natin. Sabi ni Bishop, kung gusto nating maging mabunga, masterin ho natin itong dalawang to. Una, ano ho yun? Raise up new leaders. At pangalawa, raise up better leaders. Simulan po natin doon sa umpisa. Sa number 1, no? Raise up new leaders. Meron hong isang church, ang kanila hong leadership core values ay ganito. Sabi nila, the number 1 job of every leader is to raise up new leaders. So ang pangunahin daw nating trabaho, hawakan nyo nga yung kamay ng katabi nyo, sabihin mo sa kanya, ang pangunahin mong trabaho, mag-raise up ng new leaders. Amen? No? Kapag ka nagawa ho natin yan at ginagawa natin yan, meron hong malaking pagkakataon o opportunity or chance ang ating simbahan po ay magiging mabunga. The most important leadership function is raising up new leaders. Then, paano natin? What is the better way to raise up new leaders? Dahil po tayo nasa G12, meron hong 3 paraan. Basic na basic ho ito para mag-raise up ng new leaders. Number 1, by soul winning. Para ho nga, para tayong redundant, na pinag-uusapan natin ito, sabi nga ni Pastor Jer, win, consolidate, disciple, send. Hindi ho natin matatakasan yung mga bagay na yan. Kasi kung gusto natin makapag-raise up ng bagong leaders, magsisimula talaga tayo sa soul winning. Amen. Mag-abot ho ulit tayo, mag-reach out ho talaga ulit tayo ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon dahil walang magaganap na pag-raise up ng bagong leaders kung hindi ho tayo mag-evangelize. Kung hindi ho tayo mag-reach out ng mga bago. Naalala ko po, naikwento ni Pastora Jer at ginawa rin yan ng wife ko, ni Pastora Evelyn, at ginawa ko rin during sa pagtatapos ng pandemic. Kasi napansin namin, yung mga primary 12 namin, naging naging malamig, medyo tinatamad na, yung iba parang magkikwit na. Kaya sabi namin mag-asawa, kailangan nating mag-raise up ng mga bagong leaders. Kaya ang ginawa ng asawa ko, at nakita rin namin, narinig namin kay Pastor Jer, no? Nag-start siya na mag-win ng isang babae sa dulos. At yung isa na yon, dinagdagan niya uli ng isa, nag-win uli siya. Alam nyo, after ng ilang buwan, yung bagong network na nabuo ni Pastor Jer ay umabot ng 800 katao. Amen?
Sino hong gusto makaranas ng ganon? Makapag-raise up uli ng potential leaders na 800. Amen? Pwede yung palakpakan natin si Lord. Yung wife ko rin, dahil nga medyo nagkakalagasan at nanghihina yung mga primary leaders namin, nag-soul winning uli siya. No? Kinausap niya yung mga kabataan, ipinakilala siya sa mga ate, pinakilala siya sa mga nanay, at yung sinimulan niya uling iwin, kaya naman nakapag-raise up siya ng mga bagong leaders niya. Kaya meron siyang primary 12 na original, meron siyang binubuong another set, no, ng mga leaders. Amen po ba ron? By that way, nagmumultiply ho, nagiging fruitful yung aking wife. Ganon din po ginawa ko nung magtapos ang pandemic, nag-soul winning din uli ako. No, kahit online, kasi hindi pa naman ganun ka-open yung face-to-face. Kaya kahit na online, nagsusoul winning po ako. Kasi I want to raise up new leaders. Amen. So, yun po ang una. Paano tayo makapag-raise up ng new leaders? Kailangan balik ho natin yung soul winning. Okay? Pwede ho bang akbayan ninyo yung katabi ninyo? Sabihin mo, mag-soul winning uli tayo. Amen? Sino ang nagkukumit para maging mabunga ang 2026? Babalik natin yung apoy sa soul winning. Amen. Pangalawa, hindi lang ho yung soul winning, kundi yung consolidating. Alam niyo sa amin, ang ginagawa namin, pagka lumabas at nagkaroon ng conquest o soul winning, dala-dala na kagad yung starting up your new life, yung sunil. Kasi, pag seryoso tayo na talagang yung nawiwin natin, na harvest natin, ay mapipreserve, dapat seryoso tayong gumamit ng ating starting up your new life. Kaya pagka share nila, pagka napatanggap nila, karaka-raka ho, ino-offer nila yung starting up your new life. Kasi through that, nag-uumpisa ka na mag-raise up ng new leaders. Kailangan mapanatili muna yun. Hindi magiging bagong leaders yun kung hindi naman mag-i-stay sa church. Amen? Kung hindi rin ho natin mapipreserve. Kaya kung gusto natin makapag-raise up ng new leaders, masterin ho natin ang paggamit ng starting up your new life. Amen. Alright? Pangatlo, hindi lang soul winning, hindi lang ho consolidating, kundi processing. Padaanin talaga sa life class. Kaya yung mga nadadala natin sa Panginoon, nawiwin natin, at nadadala natin sa process ng life class, ibig sabihin nun, seryoso tayo mag-raise ng new leaders. Amen. Kaya sa amin, tinuro ni Bishop Uriel, nung kami ho ay, nung January, itong year na to, nagturo siya ng strategic planning, sabi niya dapat mga 3 cycles, no, yung live class. And tinanggap namin yon at talagang pinatakbo sa simbahan yung process na yon. And true enough, nakapag-raise up kami ng mas maraming mga cell leaders. Mula ho yun doon sa mga pandemic babies namin. No, yung mga nawin namin sa pandemic, marami-rami din ho. Kaya ang ginawa namin, pinadaan talaga sa proseso. Amen. So dapat seryosohin ho natin, i-master natin ang soul winning, consolidating, at processing or pagpapadaan sa proseso through the life class. Amen. Pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, process. So sa life class pa lang, naihahanda na natin sila na maging leader. Amen. Meron ho ba tayong natututunan? Pumalakpak ho na malakas kung meron hong natututunan. Then the second thing na sabi ni Bishop Uriel, para makaranas tayo ng pamumunga bilang mga leaders, bilang mga pastors, at bilang simbahan, is to raise up better leaders. No? So mula sa pagiging new leader, dapat mapaakyat natin sila at matrain naman natin sila para maging better leaders. Amen po ba ron? So, kasi hindi, sabi nga ni Bishop Uriel kanina, kapag hindi ka naging big, hindi ka rin makaka-raise up ng mga big. Pag hindi ka better,
hindi ka rin makakaranas ng better sa ministry at sa simbahan. Kaya kailangan ho talaga ay mag-raise up tayo ng mga better leaders kung gusto natin ang simbahan natin ay maging mabunga. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ito ho yung una, under dyan sa raising up better leaders, there are two broad things we need to do. Meron tayong dalawang malawak na dapat gawin para makapag-raise up tayo ng better leaders. Number one, making our old leaders better. Alam nyo, marami na ho sa simbahan natin na mga matatagal na. Tama ho ba? Kaya lang, hindi naman pwede dahil matagal, magaling na. Actually, habang ang tumatagal, sabi kanina ni Bishop Uriel, pumupurol. Amen? Sabi nga ni Pastora Geraldine, minsan hindi lang mapurol, kinakalawang na. Okay, tingnan nga ho natin yung katabi natin kung medyo kinakalawang na. Di ba? So, mahalaga po na pagtuunan natin pansin yung mga old leaders natin and make them better leaders. 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi diyan, be ready to spread the word whether or not the time is right. Point out errors, warn people, and encourage them. Be very patient when you teach. So ito, pinapakita sa atin dito na kailangan talaga, katulad ni Paul, sinasabi kay Timothy, na magturo, di ba, mag-train, at mag-raise up tayo sa pamagitan ng pagpo-point out sa mga errors nila kasi we want to make them better. Kaya sabi nga kanina ni Pastor Gerald, kinakailangan yung correction tinatanggap natin. Amen. Kasi para sa ikabubuti natin yon, sa ikagaganda ho natin yon, ikatatalas natin yon. Amen. Kaya ho mahalaga na patuloy lang ho tayong mag-warn, mag-encourage, at magturo sa kanila. Getting bigger is not always better. Pwede ho kasing lumalaki ang simbahan, pero baka naman hindi better. Amen? Ulitin ko po, we can be bigger, but probably hindi naman ho tayo better. If the growth of our followers outpaces the development of our leadership capacity, you will drift or we will drift from our purpose and values. Kapag ho kasi yung mga alaga ho natin o yung mga tao natin ay hindi ho nagiging better, ang tatagal na nila, no? Nako-compromise ho yung ating leadership capacity. Without the right leadership in place, fast-growing organization or churches often face confusion and chaos. Kaya pala maraming mga simbahan, mga confused. No? Kasi nga, maraming mga tao na sa simbahan tumagal pero hindi nagiging better. Kasi nga, yung leadership din naman, yung pastors, mga ministers, hindi talaga natulungan na maging better yung kanilang mga leaders. Especially the old leaders. This is the common fallout of undisciplined growth. Pagka sinabi yung undisciplined growth, lumalago nga, pero nga yung mga tao sa simbahan, hindi naging best, hindi naging better. Amen? Marami ho tayong alam na ganyan. Malalaki yung simbahan, pero hindi naman ho naging better yung mga tao sa loob. Growing more members without growing better leaders is an undisciplined growth. No, kaya nga dapat disiplinado yung pag-grow sa atin ng mga simbahan. By intentionally multiplying and developing better leaders, we create leadership capacity. Pag intentional tayo, kaya nga sabi ni Pastora Geraldine, intensive training to. That's why we need to be intense and we need to be intentional, raising up better leaders so that our leadership capacity will also grow.
Kaya yung magiging bunga at pamumunga ng simbahan, given na yon. Pagka lumalago at nagiging better ang mga tao sa simbahan, ang mga leaders sa simbahan, hindi ho problema ang pagdami. Hindi ho problema ang paglago. Amen. Gayahin ko na lang ho si Pastor Gerald, pakihilot nga ho yung likod ng katabi ninyo. May anointing daw ho kasi yan eh. Sabihin mo, kailangan nating bumuti at humusay. Amen. Sino naniniwala? Kailangan nating humusay. Kailangan nating tumalas. Amen. Isang ahong malakas sa palakpak sa Panginoon. Growing by simply adding to our numbers can only result in local and limited growth. Sobrang limitado kapag ka number lang ang tinitignan natin. But sustainable growth comes from having the foresight to develop better leaders. Amen? Dapat meron tayong pangmalayuang tingin. Meron tayong vision na hindi ko lang gusto magparami ng tao sa simbahan. Gusto kong magparami ng mahuhusay, magagaling na leaders sa aming simbahan. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Bishop Uriel, don't focus on growing a big church, focus on growing big people. Amen? Deep, disciplined, visionary leaders. Kaya sa Titus chapter 1, verse 5, ganito yung sabi ni Paul, I left you on the island of Crete so that you could complete our work there and appoint elders in its town as I instructed you. Sa The Passion Translation, ganito po ang pagkakasalin. The reason I stationed you in Crete was so that you could set things in order and complete what was left unfinished, and to raise up and appoint church elders in every city, just as I had instructed you. So Paul did the same thing that Jesus did. His focus was raising up new and better leaders. Amen po? Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, ito yung unfinished work. Yes, nakapag-evangelize na tayo. Marami na tayong napapasok sa ating gawain, sa ating simbahan. Pero hindi pa tapos. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos. Hindi siya na hihinto sa winning, consolidating, at processing. Kinakailangan ho magpatuloy pa at mag-raise up tayo ng mga better leaders. Kaya yung mga old leaders po natin ay tutukan ho natin na sila po ay ma-develop into a better leader. John Maxwell says, the single biggest way to impact our organization or our church is to focus on leadership development. There is almost no limit to the potential of an organization that recruits people, raises them up as leaders, and continually develop them as better leaders. Amen? Wala daw hong limitasyon ang isang gawain, ang isang organisasyon sa pag-unlad kung tayo ho ay nagfo-focus na mag-recruit ng mga bagong leaders at mag-raise up ng mga better leaders. Amen. So ayun po yung una. Sabi ni Bishop Uriel, meron dalawang broad way to raise up better leaders. Number one, making our old leaders better. Pangalawa ho, is making our own selves better. Minsan, mas madali pa mag-raise up ng mga better leaders from the rank of our present leaders. Pero ang pinakamahirap, minsan, ay yung baguhin o gawing better yung sarili natin. Amen? Kaya nandun yung evaluation, nandun yung talagang kailangan nating maiayos yung sarili natin. Dahil kung hindi po,
Kahit anong gusto natin makapag-raise up ng better leaders, kung tayo mismo hindi better, hindi ho tayo makapag-raise up ng better leaders. Amen po ba ron? You cannot give what you don't have. Hindi ho natin po pwedeng ibigay yung bagay na wala naman ho tayo. And according to Bishop Uriel, there are two dangers the Bible warns us when it comes to growth, when it comes to progress or development. Number one, na dangers na binababalaan tayo ng Bible ay yung tinatawag na retrogression. No? Yung moving backward. Dapat tayo ay pasulong, dapat tayo ay patalas, dapat tayo ay pahusay, pero ang nangyayari tayo ay paatras, paurong. Tingnan nyo nga ho yung katabi ninyo. Hindi naman ho ata paurong, ano ho? No? Pero hindi ho natin maalis yung katotohanan na marami hong mga tao sa simbahan paurong. Kung kailan tumatagal, no? Lalo pang sabi nga ni Pastor Roger kanina, ginalingan yung mga mali. Ginalingan kung ano yung hindi tama. Kaya ang nangyayari, moving backward. Pangalawang danger ay stagnation. No, yung una, retrogression, moving backward, paatras. Pero itong stagnation, nagplateau. Staying at the same situation. Amen? Marami ho kaya hindi maging better leader at hindi ho makapag-raise up ng mga better leaders kasi ho nag-stagnate na. Kaya it's about time, no, na sa 2026, iwanan na ho natin ang retrogression at ang stagnation. Amen. Sino ang mag-iiwan sa mga paurong at iiwan sa kanyang stagnation? Tayo ho ay magiging better leaders sa 2026. Now, the question is, how to make our own selves better? Okay? Paano ho ba natin mapapaghusay pa at mapapagbuti yung sarili natin? Number one, grow with God. Kaya yan ho ang inuna kasi diyan ho tayo dapat maging better sa atin hong relasyon sa Panginoon. Amen? John chapter 15 verse 4 and 5, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Abide, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Alam na ho natin yan. Kailangan lang ho talagang pag-usapan natin at para maging basis ho natin ang Word of God na hindi ho talaga tayo, wala tayong magagawa para ma-develop sarili natin sa sarili lang natin. Amen. Kailangan ho talaga natin lumago sa ating kaugnayan sa Panginoon. The starting point of a growing life is having a right relationship with God. Natalakay na rin ho yan ni Bishop Uriel kanina, no, yung prayer, worship, fasting, no, discipline. Kailangan ho talaga natin so that we can be better sa ating mga buhay. Great and growing leaders yield daily to God's authority. To be a successful and growing leader, you must submit to God daily. Sabay-sabay nga natin sabihin, daily. So yung atin ho talagang relasyon sa Panginoon, dailiness yan eh. Kailangan ho araw-araw, kailangan ho regular. Kaya nga si Paul sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Bago niya sabihin na sundan ninyo ako, sinundan niya na muna si Kristo. Malago yung kanyang relasyon sa Panginoon, kaya naman yung mga pinasusunod niya, nasusundan kung ano yung kanyang magandang relasyon sa Panginoon. Na-develop, naging better si Pablo bilang leader kasi nagkaroon ng development yung kanyang lakad sa ating Panginoon. Jesus' Lordship is a necessity to growing leadership. Sabi nga ni Bishop Uriel, your works for God don't replace your worship of God. Yung atin hong mga ginagawa, yung atin hong mga pagpapagal sa ubasan ng Panginoon ay hindi ho pwedeng ipangpalit
para dun ho sa ating araw-araw na pagsamba at pagmamahal sa Panginoon. Amen. Para ho tayo maging better sa ating sarili, kailangan ho talaga natin ng magandang relasyon sa Panginoon. Amen. Pangalawa ho, grow yourself. Hindi lang ho tayo doon sa una. Pangalawa, dapat i-develop din natin yung sarili natin. Because you cannot grow others until you first grow yourself. If you cannot lead and grow yourself effectively, why would others want to follow you? Pag ikaw mismo hindi mo naman madisiplina, hindi mo mapalago yung sarili mo, hindi gumaganda yung sarili mo bilang leader, bakit naman tayo gugustuhin sundan ng iba? Paano tayo magiging mabunga? At paano tayo makaka-influence sa kanila? Effective cell leadership is important to effective cell leadership. Effective cell leadership is important to effective church leadership. The effective self-leader is better equipped to lead others. Amen po ba ron? 1 Corinthians 9:27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Tingnan niyo po yun, training my body to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Kasi Pablo conscious siya na kailangan maayos ako. Kasi kung hindi ako mag-aayos, hindi ako nagiging better sa sarili ko, disqualified ako. Amen? Kaya marami yung sa atin, gustong-gusto namang gamitin ng Lord Kaya ka nga tinawag, kaya ka nga naging leader, kaya naniwala sa iyo ang pastor mo, potential ka. Nakitaan ka ng Panginoon ng kakayanan na maging better leader. Amen. But the problem, hindi ho natin nagawang disiplinahin yung sarili natin, hindi ho nagawa nating ayusin yung sarili natin para hindi tayo ma-disqualified. Amen? Start leading yourself well, and you will be on your way to lead your church well. Pangatlo po, hindi lang grow with God, hindi lang grow yourself, kundi pangatlo, grow someone. Para maging better tayo yung sarili natin, alam nyo napakaganda hong inspirasyon na meron ka rin ginogrow, meron kang dinidisciple. Kaya discipleship, napakahalaga ho yan para tayo ho ay magpalago ng sarili. Kasi nga alam natin na merong nakatingin sa atin. Meron tayong inaalagaan. Parang bata yan No, may baby ka, hindi pa pwedeng sakitin ka. Hindi pa pwede na tatamad-tamad ka. Kaya nga minsan maganda ang isang tao kapag ka nagkakapamilya at nagkakaasawa at nagkakaanak, umaayos. Amen? Umaayos ang ugali, umaayos yung pakikipagkapwa, nagiging responsible kasi meron ng inaalagaan. Kaya hawakan mo yung kamay na katabi mo, sabihin mo, mag-alaga ka na. Sa 2026, seryosohin mo natin ang discipleship. Amen. Grow someone. Kailangan meron tayong tinutulungan na lumago. Start with one disciple. Pag may tinutulungan kang lumago at humusay, lumalago at humuhusay ka rin. Amen. As you help someone grow, you also make yourself grow. Kaya nga kanina paulit-ulit na kino-quote ang Proverbs 27 verse 17. Sabi ron, as iron sharpens iron, so one man sharpens and influences another through discussion. Kaya pag meron tayong inaalagaan, meron tayong tinutulungan lumago, tayo mismo rin nagiging better. Tayo rin mismo ay lumalago. Pag hinasa mo ang iba, nahahasa ka rin. Tama po ba yon? Discipleship and mentorship is beneficial both to the one being discipled, being mentored, and to the one doing the discipling and mentoring. Amen? Parang ganito ho yan, sinasabi ni Bishop Kailangan may nagme-mentor sa iyo. Kinakailangan merong nag-disciple sa iyo. But at the same time, dapat meron ka ring mini-mentor, meron ka ring dinidisciple. Hinahasa ka nung nasa taas,
naghahasa ka rin, pero habang inahasa mo siya, nahahasa ka rin. Amen. So, dalawang hasaan yon. Hasaan galing sa taas at hasaan galing sa baba. Amen. So, para ho tayo ay mag-grow better, mag-develop ho sa buhay natin bilang mga leaders, kailangan ho mag-grow tayo ng iba. Pang-apat ho, grow your fire. O grow your passion. To make yourself better, you need to be filled with passion. Marami ho kasi nawala na yung apoy eh. Nawala na ho yung gigil para magbago, para mag-ayos ng kanyang sarili. Amen. Nung una tayong makakilala sa Panginoon, nung mga bago-bago pa lang tayo, talagang grabe yung natin, grabe yung init sa kalooban natin. Pag naririnig pa lang natin maging Christ-like, talagang gustong-gusto natin maging Christ-like tayo. Amen. Naalala ko nga ho, no, ako'y bago-bago pang mananampalataya, no, pati pagbabayad sa tricycle driver, bayad po, Jesus. Grabe, sa sobrang intimate sa Lord, pati yung driver na pagkamala ng Jesus. Amen? Pag nadadapa, natalisod, in Jesus' name. Talagang puro no? Talagang sobrang gustong-gusto nating maging Christ-like. Pero habang tumatagal, namatay yung apoy. Kaya naalala ko yung napakatagal ng pagtuturo ni Bishop Uriel na apoy ni Lola. Di ko alam kung natatandaan pa nung matatagal na rito sa Vision. Yung maraming Kristiyano, ang apoy na lang nataglay, apoy ni Lola. No? Yung apoy na aandap-andap, yung kasi sa probinsya, para magpa-apoy, di ba, posporo gamit eh. Minsan madaling mamatay, usok na lang. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung usok na lang ang meron. Kasi kapag ang church usok na lang, wala na talagang apoy na naglalagablab, hindi ho tayo lalapitan ng maraming tao. Kailangan ho talaga may passion, nag-grow yung passion sa atin ho bilang mga naglilingkod sa Panginoon. Passion is your best friend in growing yourself. Nothing is difficult to a passionate person. Nung ako po ay nagsimulang mag-pioneer ng church sa Bulacan, wala akong masyadong alam. Although nakatapos ako ng Bible school, pero wala ho kasi noon, di pa uso ang mentorship eh. Ang mentoring. Bahala ka na eh, no? Basta i-send out ka, bahala ka sa buhay mo. Yung nag-send out sa akin pastor, wala namang pakialam, hindi naman ako pinupuntahan. Wala kami talagang mga PID. Kaya ang palad ng mga batang pastor ngayon. Kasi dinala ni Pastor Cesar ang G12 sa ating bansa at pinangunahan ni Bishop Uriel na ibalik yung mentoring sa ating mga simbahan. Amen. So, nung araw, wala talaga. Ang dala-dala ko lang love ko lang talaga si Lord. Pati nga sweldo, walang sweldo. Kung hindi ako nagkakamali sa aking recollection, ang aking love gift lang monthly, 250 pesos. Kaya paano mabubuhay? Di ba? Salamat na lang, umabot ako, magka-40 anyos na ako nagpapastor. Salamat naman, buhay pa at nakapagpaaral pa rin ang mga anak. No? At nandito pa rin kami, naglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo, dala ko lang noon, passion. Meron hong gigil na makapaglingkod sa Panginoon. Kaya dahil doon sa passion na yon, ako po ay hindi nagsawa na mag-aral. No? Kahit self-study, mga Bible, mga concordance, mga books, nagbibili ho ako para lang ho ma-upgrade. Kasi andun ho yung apoy sa puso. Amen. Pwede nyo bang akbayan yung katabi nyo? Tanungin nyo, kamusta na ang apoy? Apoy pa ba yan ng Holy Spirit o apoy na yan ni Lola? Acts 18:25. He had been instructed in the way of the Lord and burning with spiritual zeal. He spoke and taught diligently and accurately the things concerning Jesus,
though he was acquainted only with the baptism of John. Biro nyo, kahit na ang kanyang alam lang ay tungkol sa baptism ni John, pero naging mahusay siya dahil bakit? Meron siyang burning, zeal, at siya po ay nagtuturo diligently and accurately. Kaya marami ho naging na-stuck na eh. Marami ho nag-stagnate na. Hindi na kasi rin ho nag-grow yung kanilang love kay Lord. Kaya sabi ng Lord, isang bagay lang ang puna ko sa inyo. You left your first love. Sabi niya, magbalik lang kayo, repent. Kailangan lang magbalik loob, balik lang sa Panginoon para mapanauli yung apoy ng pagmamahal sa ating puso. Amen? And lastly po, grow your call. Pag sinabi kong grow, ibig sabihin yan, i-cultivate natin yung calling ng Lord sa atin. Lahat naman tayo may panawagan ng Panginoon. Kaya lang along the way, maaring yung atin mga calling ay nakalimutan na natin or hindi na ganong kalakas yung hatak sa atin. Kaya si Paul, ang sabi niya, I press toward the upward call of God in Christ Jesus. Napansin niyo po ba yun? Sabihin nga natin sabay-sabay, upward. Kasi ang call talaga ng Lord, ano yan? Upward. Pagka tayo ay nananatili, pinupurso natin ang panawagan ng Diyos, wala tayong ibang direction kundi upward. Kaya marami sa atin na hindi na naging better, naging stagnant na Kasi nga yung calling, nakalimutan na natin. Ako po'y naniniwala na kapag ang isang leader ay mayroong deep sense of God's calling to serve Him in the ministry, he won't make it, He won't quit, he won't stagnate, and he will be able to persevere. Kasi ang kanyang hatak, yung panawagan ng Diyos. Leaders without a calling often lack courage and the slightest hint of difficulty, they are gone. Ang pinaka-classic example natin dyan, si Jonah. Yung course ni Jonah away from God's call always leads down. Pababa talaga. Pabagsak ng pabagsak. Kasi tinalikuran niya yung tawag ng Lord. Tinalikuran niya kung ano yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi sa Jonah chapter 1 verse 3, that when Jonah ran from God, he went down to Joppa. Laging down. At ang sabi pa roon, and Jonah went down into the ship. Down na naman. Verse 5, Jonah went down into the sides of the ship. Verse 15, and the storm arose and he was cast down into the sea. Laging pababa. Kaya hindi pabuti si Jonah dahil tinalikuran niya yung panawagan ng Panginoon. Chapter 2 verse 1 says, from the ship, Jonah went down into the fish belly. Palalim na ng palalim. Palayo na ng palayo. Kasi yung calling ng Panginoon nawala kay Jonah. And verse 6 ng chapter 2, the fish took him down to the bottom of the ocean. Backsliding emerges when you run from God's calling. Minsan, nasa church pa naman tayo, may mga title pa naman tayo, pero
marami hong mga may title, marami hong nasa simbahan, pero backslider in heart na. Kasi ang bottom line, yung calling ng Panginoon, nakalimutan na. Sabi nga ho ng isang mangaral ng Panginoon, let every leader take note. Amid the frustration and hardship of ministry, the most Christ-like thing to do is to stay focused on your calling. Sabi niya natin sa katabi natin, stay focused. Dapat focus lang tayo sa panawagan ng Panginoon. Dahil kahit anong pagkakamali ang magawa natin, huwag lang tayong susuko. Huwag nating tatalikuran yung calling natin. Amen? Don't allow your falling derail your divine calling. Maaring bumagsak ka, pero huwag mo nga hayaan yung pagbagsak mo ay magpatigil sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Napakahalaga ho ng panawagan ng Lord sa atin. Your calling is more important than your falling. Your falling is temporal, but your calling is eternal. Your destiny is greater than your history. Mas dapat makapangyarihan ang tawag ng ating destiny, yung calling ng Lord sa atin, kaysa doon sa ating kasaysayan na tayo nagkamali, na tayo ay nag-fail. Because better leaders are deadly committed to the caller and to His calling. Kaya sabi huli ng isang lingkod ng Panginoon, only those who stay focused on their calling end up as frontliners. Yun, nung nananatili sa panawagan ng Panginoon, sila ho yung frontliners. Sila ho yung nagiging mabunga. Sila ho yung nagtatagumpay. Kaya sabi nga kanina, wag lang tayo susuko. Tuloy lang tayo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Dahil darating ang oras, lalago rin ho tayo. Magiging mabunga rin ho tayo. Amen? Amen? Dito po ako magwawakas sa isang madamdaming sinabi ng isang leader. Sabi niya, my calling is sure. My challenge is big. My desire is strong. My values are solid. My faith is tough. My mission is urgent. My direction is forward. My heart is genuine. My strength is supernatural. My reward is promised, and my God is real. I refuse to be dismayed, disengaged, disgruntled, discouraged, or distracted. Neither will I look back, stand back, fall back, go back, or sit back. I will not give up, give in, or bail out. Lie down, turn over, quit, or surrender. I am a leader, and I am called as a leader. Amen? Pwede mo bang anyayahan ko lahat ng may panawagan bilang mga leader at maging better leaders, tumayo hong lahat. Tayo huwag mananalangin. Let's bow our head together and let's close our eyes. Napaka-basic po nito. Pero once na narinig ko kay Bishop na itinuro niya to, it changed the trajectory and the narrative of my ministry. First time ko marinig kay Bishop ito, isa lang ang service namin doon sa SM Cinema, doon sa Marilao, Bulacan. Pero nung mahamon po ako to raise up new leaders and to raise up better leaders, make the all leaders better and to make my own self better, doon unti-unti ho, dahil nagiging better yung leaders namin. Yun hong paglago, yung harvest, unti-unti ho namin naranasan. Eh ngayon ho, 3 services na ho kami. Glory sa Lord po.
Dahil po yan sa pagtuturo at pagtsatsaga ni Bishop sa amin. And sa first quarter of 2026, we plan na madagdagan ng another service. Kasi unti-unti yung mga leaders namin nagiging better leaders. Amen? So let's bow our head together, let's close our eyes, and I will pray. Naniniwala po ako na katulad ko, pinag-usapan noon, hinamon ni Lord. Alam kong hinamon ka rin. No? Kung alam mo sa sarili mo, laging mayroong room for improvement. Alam mo, kailangan mo maging better leader. Kailangan mo maging better pastor. Kung ikaw yun, habang nakayuko at nakapikit ang lahat, pwede bang taas mo yung kamay mo? And I will pray for you. Lord, Father God in heaven, I thank you. Salamat po sa buhay ni Bishop Uriel, Sora Geraldine, na pinagtsatsagaan po kami, nagsusumikap, Panginoon. Turuan kami na kaming mga pastors, Lord, ay maging mga better leaders din. O daya mo, Lord, lahat ng mga nandito ngayon, mga cell leaders, mga primary 12, mga pastors, Lord, habang nakatas po ang aming mga kamay, kahabagan mo po kami. Ayaw ho naming mag-stagnate. Ayaw ho namin kung ano yung amin pong naging resulta ngayong 2025, yung pa rin ang magiging resulta namin sa 2026. We want to be better. We want to multiply. And we want to be fruitful. Lord, ipuin mo po ang bawat isa na mayroong ganitong panalangin sa kanilang puso. Kaya mo, Lord, na ito po ang magiging simula ng magandang takbuhin ng aming pong mga ministry. Salamat po, Panginoon. Ibabalik namin sa inyo ang lahat ng kalwalatian sa lahat ng ginawa, gagawin, at patuloy na gagawin mo sa aming pagpapabuti, pagpapatalas, at pagpapahusay. This is our prayer in Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. God bless po.